Dito na naman ako sa my Forbes Park. Alright. So, ito ang kwento. Ito, ang mga tao dito ay mayayaman. Okay? Prominenteng mayayaman, prominenteng mga negosyante. So, mayaman sila mula noon. Mula nung pagkabata pa sila, nakamulat na sila sa pera. Okay? So, ngayon naman, bakit kaya, napakamahal dito ng kanilang lupa, ang value ng lupa na napakamahal. Okay? So, isa sa main reason kung bakit, ay siya nga pala, magsisigway muna ako. Kung hindi pa kayo nakasulyap, hindi pa kayo nakapunta sa Forbes Park, so ito ng pagkakataon, no? Para makita nyo ang location, ang ganda ng Forbes Park, okay? Forbes Park Association. Alright. Ito na, magkukwento na tayo, tuloy-tuloy na natin habang ako'y nagkukwento sa inyo. So ano na lang tingnan nyo ang ganda ng Forbes Park. Alright, here we go, here we come. Ang Forbes Park ay walang pinagkaiba sa ibang mga subdivision, tsaka sa ibang mga villages. Alright. Ang reason lang, mayayaman niya sila dito Sobrang yaman. Okay? Sa ibang mga villages, marami ding mayayaman. Okay? Ibang subdivision, marami ding mayayaman. Okay? Pare-pareho po sila yan. Para nang pagbili natin ng branded na gamot, isang generic na gamot. Pare-pareho po yan. Wala pong pinagkaiba kung bibili ka ng generic at branded. Pareho po ang ingredient niyan. Parang dito rin sa Forbes Park, pareho lang po lupa yan. Ang pinagkaiba dyan, dahil doon sa gusto nila. Isa sa mga reason to hindi ko sinasabi na ito ay detalyado. Isa sa main reason doon kung bakit ito ay mahal ang value, dahil sa security. Secure ang kanilang lugar, napakaganda ng maraming pananim. Kung mag-start ka dito ng sasakyan, kapag ka makita ka ng homeowners, sisitahin ka, papagalitan ka. Bawal yon. O kung makipag-argue ka, i-report ka sa sa pinaka-admin security. Alright? So yun ang kailangan kapag dito ka sa mga subdivision sa mga villages. Siyempre, inaano nila yan, pinoprotektahan nila ang kanilang environment. So, sa madaling sabi, environmental friendly sila. Alright? So, para maging clean air, wag tayo paandar ng ating sasakyan kapag tayo ay nandiyan sa loob ng villages. Kasi nga, kaya nga sila nandun sa mga mamahaling mga place para maganda ang klima, maraming puno, malinis ang kapaligiran, ang nilalanghap nila na sariwang hangin dapat. Alright? So, kanya-kanya yan. Ngayon, ang mga negosyante lang din yan ang nagpapamahal ng mga value ng lupa. Wala naman pinagkaiba yan Pareho mo naman yung lupa diba? O pupunta ka sa tindahan, bibili ka ng kung anong gusto mong bilhin. Di ba merong mga place na mas mahal ang tinda? So sa may mga, kunyari, pupunta ka sa mga maliit na tindahan, di ba mas mura? Kasi nga, dumidepende nga yan sa lokasyon, dumidepende, unang-una yan sa mga negosyante na kung paano nila i-market ang kanilang business. Alright? So, napakaganda talaga ng Forbes Park. Well, napakahigpit. Kung sa ibang mga villages, di ba sabi ko pare-pareho lang mga villages, mga subdivision. Ito ay park, Forbes Park ito. Pare-pareho lang po yan. Ngayon sa implementation naman, minsan doon yan nagbe-base sa implementation. For example,
Ang Forbes Park ay 40 kilometers per hour lamang ang kanyang maximum speed kapag ka nandiyan kayo sa loob ng park. Alright? So, kapag ka sa ibang kapag sa ibang subdivision naman, ibang mga villages na naman, patakbo ka ng gusto mong patakbo as long na hindi ka mahuli at as long na hindi ka nakakasagasa, walang problema. Pero pagka mahuli ka naman, nasa iyo yan, drive at your own risk naman. So, depende sa implementasyon. Alright? Ngayon, kung ikaw ay nagpapatakbo sa Forbes Park na mas matulin sa 40 kilometers per hour, wala namang problema yon as long as hindi ka nahuli. Pero kapag ka nahuli ka, yun na nga, pinapatupad nga yung kanilang rules and guidelines inside the park. Alright? So, kung sa loob naman ng mga subdivision, mga ibang pupuntahan mo, hindi ka naman nahuli, well, maswerte ka. Kasi pag once na in-implement nila yung kanilang rules and guidelines sa kanilang subdivision, wala kang magagawa kasi private yun private owned yan. Kung papasok ka dyan tapos magmamatulin ka, kung ang mga homeowners ka hindi nagpapatakbo ng matulin dahil yan ay isang exclusive property or yan ay nasa loob ka ng jurisdiction ng villages or subdivision, ikaw ay nagpapatakbo ng matulin, well, nasa sayo yan. Pero kapag mahuli ka, well, hindi sila nagkulang sa pag implement yan kasi inside the house or inside the subdivision, inside the village ay meron silang rules, no? Kung ikaw naman ay hindi sumusunod, well, nasa sayo yun. Alright? Yun. So, yun yung maliit na kwento tungkol sa mga rules and guidelines or pamamalakad sa loob ng sa mga iba't ibang subdivision of villages. Okay? So, ito ay Forbes Park naman ito. Kaya, sinisigurado ko sa inyo na ang mga nakatira dito ay hindi just only a millionaire. Okay? Kasi, mayaman na talaga sila mula noon. Okay? Alright. Ayan. So, maraming salamat. Magsisigwi tayo. Gusto nyo about Pacquiao. Diba? So, one of the reason kuya bakit ayaw nila dito kay Pacquiao na pinipetition nila, well, totoo naman talaga, ayaw niya kay Pacquiao, di ba? May makapanood dyan ng taga Forbes Park. Yun ay totoo namang kwento yan. Ayaw niya kay Pacquiao kasi nga si Pacquiao ay ngayon lang yumaman. No? Kaya ayaw niya kay Pacquiao kasi ngayon lang yumaman si Pacquiao kasi hindi niya naman nag-gain ang pera na yon mula nung pagkabata pa siya kasi si Pacquiao is mahirap naman talaga noon. So nakuha niya yan ang kanyang pera sa kanyang pagboboxing. So hindi siya talaga prominenteng mayaman, no? Para sa inyo, yun yung reason. Mga mayaman. Pero ang anak ni Pacquiao ay simula nung lumabas sila sa mundong ibabaw, may pera na sila, yung anak ni Pacquiao. Kasi si Pacquiao may pera Pero yung pinanganak na yung anak niya, mayaman na si Pacquiao. So, ibig sabihin, yung anak niya, may possibility na magkaroon na pwedeng makakabili dito sa Forbes Park. Kasi mayaman na sila noon mayaman na sila nung lumabas sa mundong ibabaw. Yun, dahil naman sa pera ni Pacquiao. Alright. So yun ang maliit na kwento kung bakit ayaw nila, no? Ayaw nila na mag-stay dyan si Pacquiao. Well, that's their reason. Pero para sa akin, may point dyan kasi ayaw nila dahil maingay. Okay? Ayaw nila maingay kasi kapag nandyan si Pacquiao. Siyempre maraming fans yan si Pacquiao, maraming mga invited dyan. So, gaano ba kasarap, gaano ba kasaya kung ang kasama mo ang isang Pacquiao? Siyempre naturalmente masaya ang lahat ng tao. Ayaw nila na maingay, ay ganyan yung mga mayaman, ayaw nila. Alright? So, ngayon, si Pacquiao every December namimigay ng pera, mapakasambahay, mapadriver, na kung sino ang pipila doon sa kanyang bahay, ay namimigay yon ng pera. Hindi naman kaya ng mayaman yon. Mayaman pa, mamimigay ng pera, hindi yon. Diba? Well,
Nasasabi ko yon dahil ako ay nakatira sa isang prominenteng mayaman at hindi lang literal na mayaman. Bilyonaryo ang aking boss. Kaya yun ay nalalaman ko, no, na ang mayaman ay hindi mamimigay basta-basta ng pamasko na kunyari katulad sa ginagawa ni Pacquiao. Alright? So, paano? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. At pagantabi sa aking channel. Sana nagkaroon naman kayo ng panibagong idea, no, about the story of small villages, big villages, big subdivision, and when it compares to Forbes Park, no. Alright, mga guys, maraming salamat. Until next time. Salamat sa inyong panonood.